Hello everyone, ang topic natin ngayon is about rheostat and potentiometer. Okay? So ano ang pagkakaiba ng dalawa sa rheostats and then potentiometers? Okay? Okay. So bago tayo magpatuloy dito sa mismong rheostats and potentiometers, meron tayong tinatawag na fixed resistor and meron tayong tinatawag na variable resistors. So anong pagkakaiba ng dalawa? Yung fixed resistor, kunwari mayroon kang 10 ohms resistor. Yung 10 ohms resistor, yun na yun. Fixed na yan. Hindi mo na siya ma-adjust. Unlike sa variable resistors, na po pwede mo siyang ma-adjust. Depende dun sa resistor mo. Okay, so dito papasok si rheostat and potentiometers. Okay, so si rheostat at saka si potentiometer ay mga variable resistors. Okay, so ibig sabihin, ma-adjust mo yung kanilang value. Okay, so like for example, yung rheostat mo, sabihin na natin 0 to 1,000 ohms. Okay? So ma-adjust mo siya from 0 to 1,000 ohms. Like for example. Okay? So ganun din sa potentiometer. So anong trabaho nila? Anong pagkakaiba nila? So usually ito, si rheostat, usually ito ay for current. Okay, so si potentiometer for voltage. Okay, so tatandaan niyo yan. Okay, so paano nangyari yan? Si rheostat, ang connection niya sa circuit is ganito. Meron tayong, sabihin natin, 12 volts na battery. Okay? So, 12 volts. Tapos, of course, meron tayo ditong wire. So, maglagay din tayo ng yung pang-read ng current. Okay? So, ang connection niyan is naka-series. Okay, yun. Okay, so dito natin malalaman kung ano yung value ng current natin, na pumapasok. Since rheostat is for current. Okay, so ito ay ammeter. Okay, so ito ngayon si fix natin. Si rheostat. Si rheostat ay merong 2 terminals. Okay? 2 terminals yung kanyang endpoint. Okay? Dalawa. So dito, dalawang terminal yan. Yan ang rheostat natin. Example. Sabihin natin meron siyang value na 1. Sabihin natin for example lang 1 to 100 ohms. 1 ohm to 100 ohms. Okay? So anong nangyayari sa kanya? Kapag may flow ng current, kunwari hindi mo siya binago, naka-fix, hindi siya naka-fix. I mean, naka-as-is siya sa, yung pointer niya is naka-as-is sa 100 ohms. So ang nangyayari niyan is sulat ko, drawing ko, ito yung ammeter natin. Okay, 2 point siya. Ito, baguhin natin kulay. Ito, tapos ito yung isang point niya.
Kumbaga parang yun yung mag-adjust. Yun yung ating pointers na mag-a-adjust. No? Kaya since ano siya, na-adjust siya kasi variable siya. So, dito 100, tapos dito is 1. So, pag nandito ka, yung pointer mo, ano yung current mo? Okay, so malalaman natin yan through Ohm's law. B is equal to I times R. So, ang formula niyan, divide both sides sa R. So, B over R is equal to I. So, kung 100 ohms yan, so ang voltage mo is 12, so ang R mo is 100. Okay, so ang current mo at 100 ohms ay ilan? Okay, so try to compute natin. Okay, so ang current mo is 0.12 ampere. Okay, so at 100 na yan ohms. Okay, so pag in-adjust mo yan, tignan natin to. Nilipat mo yung pointers dito. Sorry. Lipat mo yung pointer dito somewhere sa gitna, no? 2 points lang yung tatandaan nyo. Ito yung unang point, ito yung pangalawang point. Nilipat mo dyan. So, sabihin natin 50 na siya, no? So, magiging na siyang 12 over 50. Ano na ngayon yung I mo? So, kalahati nung 0.12. Okay? Try natin. 0.24. Okay? Hindi pala sa kalahati ng 12. Ibig sabihin is from 100 naging 50 na lang. Okay, so ang nangyari is yung current mo ngayon is 0.24 na ano. So tumataas. Okay? So every time na ibababa natin yung current ay yung resistance natin, i-adjust natin ano, pababa, tataas ngayon yung value ng ating current. Okay? So hanggang halimbawa 1 ohm na lang siya, so magiging 12 over 1 na lang. So ang current mo ngayon is 12 ampere. So mataas na yung current mo. So kapag mababa na yung resistance, tataas na ngayon yung current mo, no? So ganun yun. Mababa yung resistance, tataas to. Okay? So yun ang trabaho ng rheostat for current usually. Okay? So ang gagawin niya lang is 2 points. So magbabari siya dito sa from 1 ohm to 100 ohms based dito sa example natin. Okay, so yan ang rheostat natin. Now next is dun tayo sa ating potentiometer naman. Okay, so ito namang si potentiometer natin is ang trabaho niya is to top off. Okay, so tatandaan nyo, top of variable part. Okay, top of variable part. Para makapag-produce tayo ng output na voltage. Okay, so nadedepende tayo dun sa source natin. Okay, so paano nangyayari doon? Okay, so example ulit tayo ng circuit natin. Okay, meron tayo source na 12 volts ulit. Okay, so of course, ito yung ating resistor. Okay, so ito yung potentiometer natin. Then, ito ngayon yung ating namang ano, kung gumamit tayo ng ammeter, ito naman gagamit tayo ng voltmeter. Okay, box na lang natin, box din. Okay. Okay, so kung ang rheostat is 2 terminal, sa potentiometer naman
3 naman terminals niya. Okay? So, dalawang end, tapos may isa. Okay? So, ang gagawin niya, dito kasi sa kayong itsura niyan eh. Yan. Tapos, ito yung dalawang ano niya. Ito yung ano niya, resistor niya. Tapos, ito yung pointers niya na magtatap dun sa dito is 0 to 200 ohms naman. So, itatap off niya. Ito yung pointers mo, itatap niya yan from dito. Kung 200, sabihin natin dito is 100. Nandito na siya. Tapos, dito is 50 hanggang start natin sa 1. So, 1. Okay? So, yun ang potentiometer. So, ito yung 1 end natin. Ito at saka ito. Tapos, ito naman yung pointers natin na magta-top off. Okay? So, ang output natin dyan is yung gitna mo at saka ito. So, dyan natin itatap itong ating dalawang. Dyan natin naka-as is tap yung ating voltmeter. Okay, so every time na i-adjust natin yan, magbabago yung ating voltmeter. Okay, so for example, 1 to 200. Ito yung dalawa, no? 200 dito, 200 ohms, dito ay 1 ohm. Okay? Kung ilalagay natin yung point nito dito sa 1 ohm, isapesa natin dito sa 200. Okay? Sa 200 ohms, kung ilalagay natin dyan, ano ngayon yung voltage natin? Ano yung voltage na drop natin? Okay? Based on the circuit. Okay? So, ito kasi is lumalabas na voltage divider, no? For example, naglagay tayo dito ng lagyan ko dito na ito 200 ohms. 200 ohms dyan. Tapos 50 ohms. Tapos 1 ohm. Okay, so meron tayong voltage divider dito. Since ito ay lumalabas na voltage drop divider itong potentiometer natin na nagtatap off para makakuha tayo ng output voltage. Okay, so sa voltage divider natin, meron tayong formula na sinusunod dyan. Ano? So meron din ako mga topic ng about sa voltage divider. So, ang formula niyan is, for example, kukunin natin yung dito tayo sa ating let's say yung R1 natin is 1 ohm. Okay, ito yan. Diyan natin ipo-point, ano? At R2, 5 ohms. At R3, ito 50 pala. At 200 ohms. Okay? Tatap natin yung pointer dito sa R1, R2, R3. Tapos, magbibigay siya ng iba't ibang voltage drop. Okay? Or yung top of voltage natin. Okay, pag nag-tap tayo dito sa R1, R2, R3. Okay, pag inilipat natin. So, baguhin natin. Ito para sa 200. Ito naman para sa 50. Tapos, ito namang isa is para sa 1 ohm natin. Okay, kapag 1 ohm, ang formula natin is R1, kung R1 na nga hanapin natin, yung nasa numerator natin is R1, tapos since tatlo yan, so R1 plus R2 plus R3, tapos nakamultiply siya sa ating voltage total. Okay? Kung yung R1 natin is 1 ohm, so i-add lang natin 1 plus 5 plus 200. Okay? So 1 plus 50 plus 200. Okay, so meron kang 251 ohms. Okay, times natin sa 12 volts natin. Okay, so ang sagot mo niyan is 0.0478 or let's say sabihin na natin 0.05. Okay, so volts. Okay? Yan yung volts na kapag nilagay natin yung pointer sa R1, sa 1 ohm. Okay? So, kapag dating naman sa R2,
Okay, so ganun din. Ang nasa numerator natin yung 50. Okay, so over 251 ohms. Then multiply natin sa 12 volts. So ang sagot mo niyan 2.39 volts. Okay, so pag dito na natin nilipat sa R2 sa 50 ohms, yung ating pointers ng ating potentiometer, ang voltage mo dito is 2.39 na. Okay, so kapag naka-max ka na sa resistor mo, no, R3 mo, 100 ohms ka over 251 ohms times 12 volts. Okay, so ang sagot mo na niyan is sorry. Ito ay 200. Okay? So, ang sagot mo niyan is 200 over 251 times 12. Ang sagot mo is 9.56 volts. Okay, so kapag pinag-add natin ito, itong tatlong na to, no, 0.05 plus 2.39 plus 9.56, ang ibibigay sa yung sagot niyan dapat is 12 or approximately 12. Okay, so i-compute natin ng 0.05 plus 2.39 plus 9.56. Okay, so ang sagot is 12 volts. Okay, so ganun ang paggamit ng potentiometer. So tatlong terminal siya kasi yung pinakagitna natin, yun yung magta-top off. Okay, so yung top off na tinatawag. Pagdating naman sa rheostat, dalawang terminal siya. Yung isang terminal naman, yun ang mag-a-adjust, magpo-point dun sa ating certain amount na resistance na based dun sa ating variable resistor. Okay, so rheostat is for current and potentiometer is for voltage. Okay, so yun. So ganun lang naman paggamit ng rheostat potentiometer. Okay, so part pa rin siya ng ating resistor. Okay, so yun. Kung meron kayong mga gustong itanong or comment sa ating hindi meron kayong hindi naintindihan po, pwede kayong mag-comment sa ating pinaka comment box. Okay?